Sige na. 1, 2, 3, go. Cut. Cut, cut. Hi mga Inday! Nandito naman kami para mag-share sa inyo kung ano yung process ng follow to join. So nandito yung husband ko para samahan niya ako para paano mag-explain ng kanyang experience sa follow to join. Yung process, akala mo mahirap, pero sa mga follow to join pala, hindi pala siya ganoon. Madali lang pala siya. Compare sa mga principal na applicant na marami pang pagdadaanan, mga exams and all. Pero sa mga follow to join, mga dependents, easy-easy lang. Konti lang talaga guys, mga ganito lang konti. Ganito lang daw yung process. Hindi, wow. Yun nga pala guys, yung sa agency ko, nag-advise sila sa akin na at least 6 months ako dito sa US before ko siya i-process. So yung 6 months ko guys, ano pa yun? Kung 6 months yun, so meaning ang gusto nila na i-process ko siya sa mga April or May na. Pero hindi na ako makapaghintay guys. Nakapag-decide ako na i-process na siya no December, which is ika 2 months ko pa lang dito sa US guys. Pinprocess ko na siya. Ganoon ako katindi. So, December 18, nag-call ako sa embassy, sa US Embassy ng Philippines around 11 PM. So ilalagay ko dito guys sa baba yung number nila. Kasi marami silang number guys na tinawagan ko. Tapos pinagpasa-pasahan pa nila ako dahil. Pero nakailang call ako that time, nakailang tawag kasi walang sumasagot. Eventually na nakapag-pick up naman ang call ko. Yung ginamit ko is cellphone number ko dito sa US. Wala akong ginamit na ibang app, application or what. Yung US phone number ko lang yung tawag normal ko. na tawag. Nag-call ako na gusto kong ipa-change yung status niya from follow to join to a company. Higay ko sa kanila yung details niya, yung pangalan, yung case number, date of birth, ano pa? Lahat ng kailangan nila guys. Lahat ng mga details. So before kayo tumawag guys, dapat naka-ready na yung mga detail ng dependents niyo. Like, para hindi na kayo para ma-hassle ganun. After kong tumawag, chinek ko December 24 nila sa website na naka-change na yung status niya from follow to join to a company. Since naka-change na siya, pwede mo nang ma-open yung DS260 niya. So doon na kami nakapag-start mag-fill out, maglagay ng mga information sa DS260. Tama ka na naman. December 24 to 25, fill up kami ng DS260 niya. Pero hindi pa namin sinubmit yung DS260 niya. Yes. Kasi pina-check muna namin sa immigration specialist ko. Kasi sa amin kasi guys, sa agency ko, may mga immigration specialist kami. So pina-check namin sa kanya, sabi niya okay naman daw. So sinubmit na namin yung DS260 niya. So December 27, doon na kami nakapag-create ng CGI account. Makapag-schedule ng Biometric at US interview. US Visa. Embassy interview. Create namin ng CGI account guys, hindi makita yung case number niya. Sabi doon, case number not found. So parang Bakit? So, So ang gagawin niyo lang guys, sino yung tatawagan? tawagan niyo ulit yung US Embassy sa Philippines. So, January 1, nag-call ako ulit sa US Embassy. Bakit hindi makita yung case number niya? Case number not found in CGI. Pag ganyan mga problema guys, tawagan niyo lang yung embassy. Tawagan niyo lang sila. Yes. And the same day pa rin, January 1, na-change na or nakita niya yung Case number. case number. So na-open na siya. So, yun, okay na yun. Next problem naman is wala namang slots for Yes, walang available slots. schedule sa biometric at sa US Embassy interview. Ang ginawa namin, chinek namin everyday yung Yes, CGI. refresh ka lang. Every Refresh. day or every other day. Sa akin guys, chinecheck ko siya 12 Hindi, a.m. kasi sabi nila maganda daw tignan pag Madaling araw. madaling araw. Kasi ako guys, night shift ako, di ba? So okay lang sa akin mag-check na madaling araw kasi yun nga, work man ako ng night shift. Gising naman. Hanggang sa January 9, around 12:30 a.m., chinek ko agad yung CGI at may available slots na for schedule ng biometrics and US Embassy interview. Tama ka na naman. Since may schedule na guys ng biometrics at US Embassy interview, nagpa-schedule na rin kami ng medical sa St. Luke's. Yeah. So ayun, yung requirements niya, same lang naman sa mga principal. Yes. Schedule ng confirmation sa SLEC, embassy interview schedule, passport, original and photocopy, DS260 confirmation page, 2x2, vaccines record, marriage certificate, AOM, birth certificate. Yung hinanap lang sa akin is this to 60 confirmation, tsaka passport, tsaka yung this to 60 confirmation, schedule ng SLEC mo, tapos yung passport, yun lang yung talagang hinanap nila. Yung sa vaccine record, tatanungin ka lang kung meron ka bang available na record.
Pero pag sinabi mo namang wala, di ka naman pipilitin. Yun lang. Binigyan ka ba ng vaccine? Yes, mga 4 yan guys. 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Ano yung mga vaccine na binigay sa'yo? Di ko na maalala. Mahirap, So, hindi niya mahirap maalala, yung name. guys. So, ano yung mga step by step doon sa St. Luke's? Meron din naman yung diagram, parang kung ano yung unang gagawin. Pero kahit nandun ka na actual, yung guard, tutulungan ka rin naman. Tapos sila yung tuturo, doon ka pumunta. Diyan, parang ganun. May mga guard naman, guys. May mga Yes. staff naman nun nag-a-assist sa inyo. So, hindi kayo malilito, hindi kayo mawawala. Doon is parang kukunan ka ng picture. Pagkatapos mo magbayad, Magkano yung binayad mo? sa mga 29 nata yun. 29,000. Yes. Cash? Naka-cash Cash. ka? O, cash daw yung bayad niya. Blood pressure, x-ray. Tapos sa last, yung physical exam, pinagubad ako. Underwear lang yung natira. So, dapat, guys, maganda yung underwear mo. Hindi kasi, dapat maganda yung underwear mo, Dapat hindi guys. butas-butas, ha? Kasi doon sa nakalagay sa kanila guys, is dapat naka-gown ka. Oh. Pero di ka na binigyan ng gown guys. Talagang pinapahubad ka lang. Tapos yung tingnan-tingnan, tatanong ng doktor, tapos yung sagot-sagot lang. Mga normal lang yung mga tanong kung nagiinom ka ba, nanigarilyo. Parang may counter doon na parang bibigyan ka ng ticket na sabihin na tapos ka na. Parang gano'n. Tapos, Mag-antay ka na lang ng result at isa-sign na lang daw yun sa email. 2 days yung medical nila. Sa second day is yun na yung vaccines sa February 3. So after noon, natapos na yung St. Luke's na medical, noon naman tayo sa biometric. Yung schedule nga pala niya is February 12. Doon pa rin sa Parkal Mall. Sa biometric, madali lang siya. 12 noon. Mga 12:30 ata yung schedule ko. Basta sa biometric, bawal magdala ng bag. Ay, pwede naman magdala ng bag, pero di siya pwede sa loob ng embassy, ay, yung sa office. Pero meron naman yung parang baggage counter, magbabayad ka lang doon. Tapos doon mo ilalagay yung mga gamit mo. Tanong, may bayad ba yung biometric? Wala ka nang babayaran Walang doon. bayad. Tapos, ang sasabihin lang ng guard is, ilabas nyo yung DS260 confirmation na dapat merong 2 barcode. Tapos, passport lang. Yung mga requirements na dapat nyo i-ready is appointment confirmation, embassy interview schedule, DS260 confirmation page, passport, and 2x2. Parang din ako hiningan ng 2x2 ata doon. Hindi ka na hiningan. Dapat mag-ready na lang. Just in case guys, nahanapan kayo, maglili na lang kayo ng 2x2. Tapos, madali lang guys, siguro mga 30 minutes. Mataas na yung, mas mataas, mas matagal lang yung pila kasi mga 30 minutes. Ayun, nagsisimula na yung linya. Yes guys, yung cellphone ko na dun sa baggage locker. Sa locker. Kasi may locker kasi doon guys. May bayad ba yung locker? Yes, 150 ata yun. 150 per hour or ano ba? Parang hindi siya per hour, parang for 4 hours ba yun? Parang ganun. Hindi So ko may alam. bayad. May bayad yung locker. 150 daw. So next is US Embassy interview. Yung schedule niya is February 20. What time nga pala yun? Schedule mo? 7 a.m. 7 Pero a.m. dapat mga 6 andun ka na. So dapat ayun. agahan mo talaga. Yung linya kasi doon, madami din. May Kasi mga iba-iba. tourist. Yes. May mga tourist May tourist, visa linya. yung non-immigrant, parang ganun. Yung requirements guys, same lang naman sa principal rin na applicant. Interview, embassy interview schedule, DS260 confirmation page. Yung may tatak guys ha from biometrics Yes. na nakalagay na completed. Birth certificate, marriage certificate, AOM, passport, ano pa ba? 2x2. Hindi, yung hiningi lang sa akin ng screener NBI. sa labas is confirmation sa biometric, yung may tatak, tapos passport, tsaka yung interview date mo. Yun lang yung hiningi sa akin, tapos pinapasok na ako sa loob. Pagpasok mo doon sa loob, ano yung nangyari doon? Wala, Share mo yung experience. nagtanong lang ako sa guard kung saan ba yung linya nito. Tapos? Ayun, tinuro ko, pinapasok ulit ako sa loob. Pagpasok mo sa loob, guys, may loob pa. May loob pa. Sa loob ng loob, may loob pa. Yes. Magbigyan ka ng number, tatawagin ka dun sa counter, parang may pre-screener sa loob na mga Pinoy. I-interviewin ka pa, ayun. Mas strict sila kung mag-interview sa'yo. Yung mga pre-screener, mas strict Yes, yung mga pre-screener ng mga Pinoy, mas strict sila. Tapos yun, pag okay naman, lahat, may mga tanong na paulit-ulit, parang Ano yung mga tanong? kung ano pangalan ng asawa mo, saan siya nakatira, service ka ba sa military, kung nakalabas ka ba ng
bansa Mm. or abroad. Mga simple lang na Mga simple tanong. questions lang naman siya, guys. Madali lang siyang sagutin. Tapos, after that, anong ginawa? Sabi niya na, alam mo ba na may babayaran sa visa? Ayun, sabi ko na, oo, pero di ko po alam kung magkano. Tapos, ayun, sabi niya, akit ka na lang sa taas, bayaran mo doon. May cashier sa taas. Tapos, may nakalagay naman doon sa window na may iba-iba kasing visa doon. Ayun, basta somewhere 22K yung nabayaran ko. 22. Baka na lang kayo ng 25,000 just in case. Yun lang. Pag katapos mo doon, baba ka balik. Tapos yung resibo, papakita mo sa window kung saan ka galing. Tapos sasabihan ka na lang na lipat ka na doon sa kabila for final. Final interview sa console. Yes. Mag-i-interview sa'yo pati. Yung mga Americans. Yes. Basic lang na tanong. Anong pangalan ng asawa question. mo? Saan siya nakatira ng trabaho niya? Mhm. Nakapag-service ka ba sa militar or police or something ganun? Kung may kaso ka ba? Are you planning to work? Masasabi ko, yes ma'am. So, one question, one answer lang. Wala na kayong Yes. sobra-sobra yung answer nyo. Pagkatapos nun guys, ayun, sabi na niya na, okay, you will receive your yellow packet visa within a week. Sana yung na-feel mo during the interview. Na-nervous ako guys, na-nervous. Kasi guys, may katabi ako guys na may batang dala, tapos laging umiiyak. So, Tapos- so naiiyak ka rin. Baka hindi ko marinig pag tinawag na ako. Oo. Kasi yung apelyido ko, mahirap siyang i-pronounce. Buti na lang, yung window na tumawag sa akin is alam niya kung paano i-pronounce yung pangalan ko. Kahit hindi na yung apelyido ko. Yes. Mga ilang oras kaya yun, estimate mo? Kasi wala kasi ano doon, mga Mga cellphone. 7, siguro nakalabas na ako mga 9 or 10. So, yung mga gadget niya, guys, kasi bawal doon ang gadget. Bawal ang gadget. So, yung mga gadget mo doon, Iniwan ko lang doon iniwan sa hotel. Yes. If you're wondering kung anong hotel yung pinagstayhan niya, Secret lang yan guys. yung Comfy Inn. Yung sa previous na vlogs ko, na kung saan kami nagstay, Comfy Inn, doon pa rin siya nag-check-in. Kasi mura doon guys, mura, tsaka comfortable naman. So ayun, tapos na yung US Embassy interview at pasado na siya. Ang next naman is ang paghihintay para sa visa packet, yung yellow packet guys. Yes. So, dumating siya, February 25, dumating na yung visa packet. Ang bayad sa kanya is 630 pesos. Kasi nag-increase sila guys. Yung sa time ko, para mga 600 lang yata yun. So sa kanya, 630 pesos niya. So, mga ilang araw, nag-book na ako ng flight para makamura. Yun. Saan ka nag-book ang flight mo? Trip.com yung ginamit ko. Doon siya nag-book ng. Kasi mas madali siyang tingnan yung, mas madali siyang maintindihan mo. Pa-schedule na rin ako ng PIDOS. So yung PIDOS niya guys, March 16 yung schedule mo. Yes. And then, yung flight niya is around May pa. Kasi, nakita kasi namin doon yung saktong-sakto yung price. Yung price kasi ng flight, hindi siya gaanong kamahal. May 26 yung flight niya papunta dito sa US. So, Yes. from Manila, Naiya to San Francisco. And then San Francisco to Chicago. And Chicago to Roanoke. Nga pala guys, may e-travel pala na kailangan mong i-fill up. 72 hours before sa flight. Ayun. Pero madali naman siya guys. Tapos yung travel tax, doon ka na binayaran sa airport. Parang 1,600 ata yun. 1,600. Parang gano'n. Yung luggage mo ba na dalawa ay kasali na sa flight? Yes. Kasama na yan sa binok ko na flight. May dalawa ng free 23 kilogram check-in luggage. Tapos isang hand carry at saka isang may kasamang maliit personal bag. item. Something ganyan. Personal bag. Tapos, so yun lang guys, yung follow to join journey. Kung may process. natutunan kayo guys, huwag kayong mag-subscribe. Questions, clarifications, and ano pa ba dyan, please comment down below. Itatry namin sagutin yan. See you in her next vlog. Bye-bye!